Las Vegas. Isang lungsod na kilala sa ilaw, sugal, at walang tulog na gabi. Pero ngayong taon, ibang klase ang dahilan kung bakit muling nabuhay ang syudad. Hindi casino. Hindi boxing. Hindi rin malaking sports event kundi ang pagbabalik ng BTS sa kanilang arirang World Tour na literal na nagpabago sa buong atmosphere ng Las Vegas. Pagdating pa lang sa airport, ramdam mo na agad na may kakaibang nangyayari. Pula ang ilaw sa ilang bahagi ng syudad bilang tribute sa bagong album ng BTS na Arirang. Mula sa The Strip hanggang sa malalaking billboard, halos mukha ng 7 miyembro ang bumungad sa bawat sulok. Parang pansamantalang naging BTS City ang Las Vegas. Matapos ang halos 4 na taong paghihintay dahil sa military service ng bawat miyembro, ito ang unang pagkakataon na buo ulit silang umakyat sa iisang stage para sa isang full-scale world tour. At isa sa pinakamalaking stop ng tour na ito ang Las Vegas. 4 na sold-out nights sa Allegiant Stadium. Mahigit 200,000 fans ang dumayo mula iba't ibang bansa para lang makita silang muli. Ang nakakagulat dito, hindi lang concert ang nangyari. Isa talaga itong cultural takeover. May mga official pop-up stores, fan events, them cafes, at kahit ang Sphere sa Las Vegas ay nagpakita ng BTS visuals sa napakalaking screen nito. Kahit hindi ka fan, mapapansin mong may kakaibang energy sa buong lungsod. Habang papalapit ang gabi ng concert, unti-unting napupuno ang paligid ng stadium ng kulay purple at pula. May mga fans na ilang araw nang nakapila. Yung iba galing pa ng Asia, Europe, at South America. Marami sa kanila, unang beses makikita ulit ang BTS bilang buong grupo matapos ang mahabang hiatus. Pagpasok ng concert, doon nagsimula ang hindi malilimutang parte ng gabi. Bumukas ang stage sa isang cinematic intro na may traditional Korean influence. Halo ng modern visuals at Korean culture ang concept ng Arirang. Hindi lang ito simpleng concert production. Para itong pelikula na live mong pinapanood. Isa sa pinaka-pinag-usapan ngayong taon ay ang 360-degree stage ng tour. Kahit saan ka nakaupo sa stadium, parang malapit ka pa rin sa performance. At ayon sa fans, ito raw ang isa sa pinakamalaking concert productions na ginawa ng isang K-pop act. Nang simulan nila ang performance ng bagong kanta nilang I-Swim, literal na nagsigawan ang buong stadium. Ito rin ang kantang nanalo kamakailan bilang Song of the Summer sa American Music Awards ngayong 2026. Kasabay nito, nanalo rin ang BTS bilang Artist of the Year, bagay na lalong nagpatunay na kahit matapos ang military hiatus nila, nananatili pa rin silang isa sa pinakamalalaking grupo sa mundo. Pero hindi lang bagong album ang focus ng concert. Bumalik din sila sa mga classic songs nila tulad ng Fake Love, Idol, at maging ang Black Swan na isa sa biggest surprise performances sa Las Vegas stop nila. Maraming fans online ang nagsabing ito raw ang moment na pinaka-na-emotional sila buong gabi. Kapansin-pansin din kung paano nagbago ang BTS bilang performers. Mas mature. Mas relaxed. Pero mas connected sa audience. Hindi na sila yung rookie idols na nagsisimula pa lang noon. Ramdam mong dala nila yung experience ng mga pinagdaanan nila sa loob ng ilang taon. Si RM, mas naging kalmado at confident magsalita sa crowd. Si Jungkook, mas explosive ang stage presence. Si Jimin naman, halos hindi mawala sa trending matapos ang emotional performance niya. Habang si Suga, na huling natapos sa military service, ay isa sa pinakamalakas na sigawan ng fans nang lumabas sa stage. Pero ang pinaka-interesting dito, hindi lang BTS ang bumalik. Pati ang fandom nila. Tinawag ulit ng fans ang Las Vegas bilang Iborahaegas, isang nickname na unang sumikat noong Permission to Dance concerts nila years ago. At ngayong 2026, parang bumalik ulit ang parehong excitement pero mas malaki at mas intense. Sa social media, halos araw-araw trending ang concert clips. Milyon-milyong views agad ang performances nila ilang oras lang matapos ang show. Kahit ang mga local businesses sa Las Vegas, aminadong malaking boost sa turismo ang pagdating ng BTS. Puno ang hotels, restaurants, at souvenir shops sa paligid ng concert venue. May mga reports din na posibleng magkaroon pa ng additional announcements ang BTS matapos ang Las Vegas stop nila. Isa sa pinaka-pinag-uusapan ngayon online ay ang posibilidad ng special FIFA World Cup anthem o deluxe version ng Arirang.
Wala pang official confirmation, pero lalong pinainit nito ang excitement ng fans. Habang nagpapatuloy ang Ki-Arirang Ku World Tour sa iba't ibang bansa, malinaw na ang Las Vegas Stop ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng comeback era na ito. Hindi lang dahil sold out ito, kundi dahil dito unang nakita ng maraming fans na buo ulit ang BTS, mas malakas, mas mature, at mas handang dominahin ulit ang global music scene. At sa gitna ng ilaw ng Las Vegas, sa harap ng daan-daang libong fans, muling napatunayan ng BTS kung bakit hanggang ngayon sila pa rin ang isa sa pinakamalalaking pangalan sa music industry.